Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening as always. Kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito, okay? Naway nasa mabuting kalagayan po ang lahat guys, okay? So, meron po tayong konting reaction ngayon guys. Dito nga po sa mainit po na mga nangyayari po ngayon kung saan po no, si Tatay Nestor bigla po niyang kinuha si Rina doon po sa pangangalaga po ni Roda unang Team Kalingap. Nalaman po natin ito guys dahil nga po dito sa live ni Kuya Val kaninang umaga, September 2, 2023 kung saan napatawag po si Roda dahil nga po si Tatay Nestor ay sumugod po doon kasama ang kanyang ina at ito sinundo nga po si Rina. Okay? So ito po guys, no, panoorin natin sandali bago po natin bigyan ng komento. Okay? Hi! Hello, good morning! Ha? Mag-aarap-arap po kami sa barangay. Sino? Tawagin po namin ina nito. O sige, tawagin niyo po. Ay, Tay! Tay! Relax ka lang, relax. Kasi apo mo naman yan, saka anak mo naman yon. Sige po. Relax, huwag kang high blood, relax lang po. At alam mo na, di ba, ang buhay po ay dapat masaya tayo palagi. Ay, marami po akong naririnig sa mga reactor, sa mga pangalan. Oo nga, payaan mo tayo at ayusin natin yan yung mga ganung problema. Huwag kayong ma-high blood at naku, pag ma-high blood ka, paano si Roda? Sige po, maganda mag-usap kayo sa barangay para mas malinaw. Ano po, anak mo naman yun eh. May ina, saka po kami. Opo, May ina, kung ano po pala. opo, ano po, relax lang kasi unang-una si Rina, apo mo. Tapos yung si Melanie, anak nyo. Idaan nyo po sa maganda. Oho. Opo, kayo ang tatay. Opo. Ayan, okay. Ayun, so nakakagulat po na balita guys, no? Habang nagla-live po si Kuya Val kaninang umaga, bigla pong napatawag si Roda at yun nga po, nagpaalam po si Tatay Nestor na yun nga kukunin si Rina at sinabi na maghaharap-harap daw po sila sa barangay. Kakausapin niya yung kanyang anak na si Melanie tungkol nga dito sa custody kay Rina. Okay, mukhang kiniklaim ni Tatay yung kanyang karapatan dahil nga po sa tingin niya mas may karapatan siya kay Rina dahil nga siya po ang nag-alaga nito mula nung si Rina ay bata pa. Sabi po ni Tatay Nestor, lagi po niyang binabanggit yan. Pero ang sabi naman po ni Melanie, sa narinig po natin sa kanya guys, 2 years pa lang pala si Rina, kinukuha niya pero ayaw daw po ibigay ni Tatay Nestor. Pero dini-deny po yan ni Tatay Nestor na hindi daw po yan totoo. Kahit may sakit si Rina, hindi daw po siya dumadalaw. Okay? So mukhang matinding laban ito guys na magharap-harap po sila sa barangay. Imagine, yung anak mo ipapabarangay mo. So mukhang matinding discussion ito. Kiniklaim po ni Lolo Nestor yung kanyang karapatan kasi po sa tingin niya, siguro marami din po nag-advise sa kanya, mga kabarangay niya o kung sino man, nagsabi siguro sa kanya na mas may karapatan ka kasi sa iyo lumaki si Rina. Okay, pero sa batas po natin guys, no, pagkaalam po natin, ang may karapatan po talaga ay ang magulang. No? Pagdating po talaga sa custody ng mga bata, lalo na po sa case ni Rina na may problema po sa pag-iisip, may sakit po ito, ang pwede lang po talaga o ang may karapatan po talaga dyan sa custody talaga ay ang ina o ama. Okay? Ngayon, kung unfit no o kung walang kakayahan ang magulang ni Rina, automatic titingnan po yung next relative o yung lolo o lola kung sila ba ay may karapatan. Okay? Pero ang nangyari naman po dito guys, hindi naman po barangay o korte ang nag-decide kung bakit si Rina napunta po dyan sa lolo. Circumstances lang po ang nagdikta po dyan. No? Dahil nga po, itong nanay ni Rina ay nag-asawa nga po ng pangalawa. Okay? Noong nawala na po yung tatay ni Rina. Kaya naman, iniwan na lang po ito basta kay lolo. Nestor, no? O Tatay Nestor, at siya na po ang nag-alaga kay Rina mula po nung siya bata pa. Okay? Pero ngayon, dahil nga medyo nagiging mainit na nga po ang situation ni Rina ngayon, kasi nga marami po ang gusto talagang gumaling si Rina. Okay? So ngayon guys, para medyo maganda po yung ating explanation, pakinggan po natin guys ang sinasabi ni Lolo
Nestor, no, noong kinausap po siya ni Kalinga Prab. Kasi may mga binanggit po siya doon tungkol sa DSWD at tungkol po sa barangay o yung mga kasamahan po nila dyan po sa barangay nila. Okay? So ito po guys, pakinggan po natin sandali. Lalo na yung anak ko, ang kulit na kulit din nun. Sino? Si Mila ni Baga po. Bakit? Wala din yung isang pandi niya na. Hindi raw ako tatay, hindi raw ako at. Tingnan sa mga birth certificate, wala ko talaga kung ano nila. Oh, siya pala yung nag-decide na iwan na doon kina si Ate Nga po. Melanie, di ba? Siya yung nag-decide. Ayun. Ang daming nagagalit dito, sir. At hindi naman yung nag-alaga. Bakit sir May nagmamarunong naman? mga din. Hindi SWD, sir. Galit doon. Mga Dakar rito. Galit din sa anak ko yun. Ate Galit Melanie. Hindi naman lahat ng tao dito. Ako nag-alaga doon, nakita naman talaga. Hindi mo lang bumisita dito. Kung ano, sasabihin pa niyang hinihingi lang yung maliit. Magkasakit nga, hindi napunta rito kahit sa bisyo. Maliit pa siyang hinihingi niya. Imposible naman na ganun mga style niya. Hindi nga ako tinutulungan nung kasaganaan ng sakit nun. Ngayon, saka siya makakuha. Bakit napag-decide niya na na iniiwan kay Ate Roda? Ayun nga po ang hindi ko alam kaya hindi makapunta dito yung anak ko niya. Talagang gagalitan ko po sir yun ay. Ayun, so in short guys, no, malakas ang loob ni Tatay Nestor na kinuha nga itong si Rina dahil sa tingin po niya, parang siya po ang mas may karapatan. Kasi nga po, sinabi din po ng mga kabarangay niya, galit nga ito sa anak niya at kahit yung DSWD, galit din doon sa anak niya kasi nga parang pinabayaan ni Melanie yung kanyang anak nung maliit pa. At si Tatay Nestor talaga ang nag-alaga. Ngayon, dahil nga dito, sa tingin ni Tatay Nestor, mas may karapatan siya. Okay? Pero ngayon guys, no, nasa situation kasi si Melanie na ika nga, sa tingin niya, mayroon na siyang kakayahan ika nga na asikasuhin si Rina. Hindi man siya mismo ang mag-asikaso, sa tingin niya, mas mapabuti si Rina kung alagaan po si Rina ng Team Kalingap. Kaya naman po, desidido siya talaga. Kinuha niya si Rina, kinuha niya sa lulo nito o kay Tatay Nestor at hinatid kay Roda. Now, bilang ina, sa tingin ko guys, mas may karapatan ang nanay ni Rina na mag-decide ika nga para sa kinabukasan ni Rina, para sa kanyang kapakanan. Kasi siyempre po, nakikita po niya, ano po ba ang mabibigay ni Tatay Nestor? Ano po bang kakayahan ni Tatay Nestor? Siyempre, wala naman pong financial ability ika nga yan. Kasi siyempre po, financially, hindi naman po talaga kaya ni Tatay Nestor na alagaan si Rina, na ipagamot si Rina. Okay? Kung ano man yung mga pangangailangan. At nakikita po ni Melanie na ang Team Kalingap lang talaga ang makatulong kay Rina. Mapacheck up ito at mabigyan ika nga ng mga gamot na kailangan ni Rina. Ngayon, ang mangyari po kasi nito guys, pagka nagharap na po sila sa barangay, posibleng, siyempre ipatawag po dyan yung DSWD. At kung siguro maghanap pa yan si Tatay Nestor ng witness ika nga, na patunayan niya na nalumaki sa kanya si Rina at sa ngayonan ng DSWD halimbawa, so posibleng ganun po ang senaryo. Ngayon, ito naman si Melanie, siyempre, tatanungin po yan. Totoo po ba yung sinabi ni Papa mo na sa kanya lumaki si Rina? Okay, sasabihin niyang it's true. Pwede po niyang i-contest yung sinabi niya. 2 years old pa lang si Rina, gusto kong kunin pero ayaw niyang ibigay. So magtatalo po sila doon. Okay? Sa tingin ko guys, hindi naman kailangang paakyatin ito sa korte. Kasi unang-una, siyempre, mag-ama po yan. Okay? At magastos po kung paakyatin mo sa korte yan. Isito lang po nila yan sa barangay. Okay? Sa barangay, mayroon po diyang lupon. Siya po yung mag-aak ika nga as judge. Dito nga po sa dalawang partido na nagtatalo sa custody nga kay Rina. Okay? Ang isa din sa nakikita ko dito guys, ang isang winning formula ika nga ni Melanie, sasabihin niya talaga kung bakit gusto niyang kunin si Rina sa pangangalaga nga ni Tatay Nestor dahil gusto niya itong ibigay sa Team Kalingap sa pangangalaga nga ni Roda. Dahil mas naniwala siya na mas maalagaan si Rina kaysa pangangalaga ng lolo niya. Pagka sinama po ni Melanie ang Team Kalingap, sa tingin ko guys, ibibigay po ng barangay yan. Okay? Ibibigay po ng barangay sa kanya. Ang kailangan lang dito siguro, assurance ng Team Kalingap kung totoo ang sinabi ni Melanie. Kaya sa tingin ko dito guys, maaring ipatawag siguro kung sino man ang representative ng Team Kalingap. Maaring si Kalinga Prab o maaring si Kuya Val o kung sino man na pwede nilang i-designate kung busy po sila
pwede nilang i-designate na humarap po doon sa lupo, no, ng barangay kung saan magkakaroon po sila ng hearing. So ganun po yung nakikita ko dito guys, dahil si Melanie ay financially wala naman po iyang kakayahan. Pag tinanong po yan ng lupo ng barangay, siyempre mahirap lang po yan. Wala pong kakayahan si Melanie financially. At wala naman siyang sponsor, wala siyang kamag-anak na makasuporta sa kanya. Ang tanging pag-asa po ni Melanie guys, ang support, ika nga, at assurance ng Team Kalingap. Baka siguro ang Team Kalingap kailangan pipirma pa doon. Okay? Pag may ganun po na senaryo, ay malamang 100% naniwala po ako guys, no? Opinion ko po, ibibigay po ng lupo ng barangay kay Melanie, kahit sabihin natin noong bata pa si Rina ay parang hindi po niya ito naalagaan at si Tatay Nestor po ang nag-alaga. Okay? Kasi po hindi po pwedeng i-contest ni Tatay Nestor yung kanyang pagiging lolo. Okay? Unang-una lolo lang po siya kahit ba inalagaan niya si Rina. Pangalawa, financially wala naman po siyang kakayahan. Sino po ang magsuporta sa kanya? Hindi po niya pwedeng sasabihin na may nangako po sa akin, mga nasa abroad, okay? Papadalhan po nila ako ng pera, susuportahan po nila ako. Kaya bigay nyo sa akin yung custody. Hindi po pwede yun. Kung may mga grupo ng OFW na magpatunay talaga na oo, suportahan nila si Tatay Nestor financially, buwan-buwan papadalhan namin, posible pong i-consider po yun ng lupon. Okay? Pero hanggat wala pong gagawa ng ganun, hindi po pwedeng paniwalaan si Tatay Nestor na siya ang bahala. Kasi financially wala siyang capacity. Hindi niya po kayang alagaan si Rina. Ngayon si Melanie, siyempre ang sasabihin po ni Melanie ay ang Team Kalingap. Nandyan si Kalingap Rab, nandyan si Kuya Bal. At ibinigay ko po yan kay Ruda para maalagaan kasi naniwala po ako na kaya nilang alagaan si Rina hanggang sa gumaling ito. At bilang ina, yun po ang aking tinitingnan. Okay? At ngayon, pagka sa nabanggit ko nga po, kung ang Team Kalingap ay willing naman ito mag-sign ng affidavit, ika nga, doon sa lupon o doon sa hearing ng barangay, ay panalo po si Melanie. Sa kanya po yan mapunta o siya po ang magde-decide sa kapakanan po ni Rina. Okay? At bilang ina, siya naman po talaga ang may karapatan. Okay? Nasa batas po natin yan. Maliban na lang po kung hindi niya kaya. Okay? Pero hanggat may Team Kalingap na nasa likod niya, na handang mag-back up ika nga sa kanya, automatic po yan guys. Sa kanya po yan. So kailangan na lang po dito, sa tingin ko guys, ang assurance ng Team Kalingap o yung magpirma ika nga, kung merong pirmahan na affidavit, dyan po sa barangay, no, sa lupo ng barangay, na ma-approve lang ni Melanie na meron po siyang kakayahan alagaan si Rina dahil ibibigay niya ito sa Team Kalingap. Ang Team Kalingap naman po ay may assurance na oo, kami ang mag-alaga dyan. So, tapos po ang usapan. So, yun lang po guys ang ating opinion, no? Dito nga po sa mainit na issue na to. At sa nabanggit ko nga po, si Tatay Nestor, kaya lang naman siguro malakas ang kanyang loob na gumawa po ng ganito. Siguro marami din po ang nagsabi sa kanya o nagsulsol sa kanya. Siguro yung mga kapitbahay niya, sabi nga niya, mga kabarangay niya, nagalit nga po kay Melanie at pati daw po DSWD. Pero siyempre nung situation na yon, iba po ang situation noon at iba po ngayon. Ngayon malakas na po ang loob ni Melanie kasi nakilala na po niya ang Team Kalingap at alam po niya, paniwala si Melanie na ang Team Kalingap ang karapat-dapat o ang may kakayahan na makatulong sa kanya dito nga sa pagpagamot kay Rina. So yun na po guys ang ating konting comments dito nga po sa issue na to. Kung sang-ayon po kayo guys o kung ano po yung opinion nyo dito nga po sa issue na to, paki-comment na lang po guys. Okay? At sa mga bago lang po sa aking munting channel, huwag po natin kalimutan na i-subscribe at paki-like po guys ang video na to para ma-recommend po tayo ni YouTube. At huwag din po natin kalimutan na suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, and Atin na Vlogs. At bago ko po i-end itong video na to, meron lang po akong isa-shoutout. Everything you know is in your mind. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang pagsuporta, pagsubaybay at panonood po ng mga videos namin, pag-comments, pag-likes, pag-shares at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. Ingat po tayo guys, no, kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.